November 11, 1988, nagulat ang mga tao sa Sacramento, California nang halugugin ng mga otoridad ang boarding house na pagmamay-ari ng isang matandang babae. Ang matandang babaeng ito ay kilala sa kanilang lugar bilang mabait at maalagang tao. Pero tumindig ang kanilang mga balahibo nang malaman nila ang mga bagay na nahukay sa likod mismo ng boarding house na ito. Pero bago natin simulan ang video na ito, kayo ba ay fan ng misteryoso, nakakatakot, o di kaya na may true crime story? Ay hindi kayo nagkamali sa channel na ito dahil dito na sentro ang content na aking i-upload. At kung bago pa lang kayo sa aking channel ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para lagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. At kung tapos nyo nang gawin ang mga bagay na yun, ay simulan na natin ang kwentuhan. January 9, 1929, ipinanganak sa Redlands, California si Dorothea Helen Gray. Siya ay ang pang-anim sa 7 magkakapatid. At sa murang edad pa lang ni Dorothea ay mulat na ito sa napakagulong buhay. Dahil ang kanilang ama at ina ay pawang mga lulong sa alak. Pag nalalasing itong kanilang ama ay paulit-ulit itong nagbabanta na kukunin ng sariling buhay sa harap mismo ng magkakapatid. Ang kanilang ina naman ay sa kanilang magkakapatid ibinabalin ang galit nito. Kaya pisikal sila nitong inaabuso. At sa taong 1937 ay pumanaw ang kanilang ama sa sakit na tuberculosis. Dahil sa panahong iyon ay wala pang lunas ang nasabing sakit. Sa sumunod na taon naman ay pumanaw din ang kanilang ina dahil sa isang malagim na aksidente. Sa murang edad ng magkakapatid ay ulila na sila. Kaya naman nauwi ang magkakapatid sa iba't ibang pangangalaga. Ang iba ay napunta sa mga kamag-anak at ang iba naman ay sa bahay-ampunan. At isa na dun si Dorothea. Pagpasok niya ng bahay-ampunan ay nagpatuloy ang kalbaryo nito dahil naka-eksperyensya ito ng paulit-ulit na sexual na pang-aabuso sa loob ng bahay-ampunan. At ang lahat ng masamang pangyayaring ito ay dinanas niya sa napakamurang edad pa lang. Lumipas ang ilang taon at naging 16 anyos na si Dorothea at naisipan na nitong magsarili. Nakipagsapalaran ito sa buhay at namasukan ito bilang isang bayarang babae. Pero di niya inaasahan na sa trabahong ito matatagpuan niya ang kanyang unang pag-ibig. At ito ay ang veteranong sundalo na galing pa lang sa World War II na si Fred McFaul. Si Fred ay agad na nahumaling kay Dorothea at sa ilang buwan pa lang nilang pagsasama ay inaya niya ito na magpakasal at agad din namang sinang-ayunan ni Dorothea. At sa taong 1945 ay kinasal na nga si Dorothea at si Fred. At sa edad lang na 16 anyos ay ganap ng may asawa si Dorothea. Sa umpisa ay naging maganda naman ang pagsasama ng mag-asawa, pero habang tumatakbo ang panahon ay agad rin namang lumabo ang kanilang relasyon. Kahit ganun pa man ay nagkaroon pa rin sila ng 2 anak na babae sa pagitan ng taong 1946 at 1948. Kaya nga lang hindi ito nauwi sa kanilang pangangalaga dahil ang isa dito ay kanilang pinaampon at ang isa naman ay pinadala sa kanilang kamag-anak para ito ay alagaan. At dahil nga sa mabilis na nagkalabuan ng dalawa ay tumagal lang ng 3 taon ang pagsasama ng dalawa. Dahil sa taong 1948 ay nakapagpasya na si Fred na iwan si Dorothea. Dahil nag-iisa na naman si Dorothea ay bumalik na naman ito sa dati nitong trabaho. Bukod sa pagbalik nito sa kanyang dating trabaho ay sinubukan din itong pumasok sa buhay krimen. At sa taong 1948, si Dorothea ay pumunta sa isang tindahan kung saan ang mga produkto ay puro kagamitang pambabae. Si Dorothea ay kumuha ng mga produkto na galing sa nasabing tindahan at kanya naman itong binayaran. Kaso nga lang, ang kanyang ginamit ay mga peking tseke. Sa kasamang palad ay agad namang nabulilyaso itong si Dorothea at agad ding hinuli ng mga otoridad. Siya ay sinintensyahan ng 4 na buwan na pagkakakulong at 3 taong probasyon. Pero 6 na buwan pa lang matapos nitong lumaya ay hindi na nito pinagpatuloy ang probasyon at tuluyan na nitong nilisan ang kanyang lugar na dating pinagtatrabahuan. At ito ay ang Riverside, California. Si Dorothea ay ng ibang bayan at siya ay pumunta ng San Francisco. At dito sa lugar na to ay makikilala niya ang pangalawang lalaking magpapatibok sa kanyang puso. At ang lalaking ito ay si Axel Brent Johansson. Itong si Axel ay isang merchant marine na nagtatrabaho sa isang barko at masasabi nating medyo sagana sa buhay. Ang lalaking ito ay talagang napaibig kay Dorothea at sa taong 1952 ay nagpasya na ang 2 magkasintahan na magpakasal. Sabihin na nating napamahal itong si Axel sa pinili niyang asawa, pero ibahin natin itong si Dorothea. Dahil sa tuwing sasampa naman ng barko si Axel para magtrabaho, ay siya namang paggawa ng kabulastugan nitong si Dorothea.
Siya ay nag-iimbita ng iba't ibang tao, partikular na ang mga kalalakihan para pumunta sa kanilang bahay. Sila ay magsusugal, magpapakalasing, at ang masaklap pa dito ay gagawa sila ng hindi kaaya-ayang bagay para sa taong may asawa. Kaya naman nang unti-unti nang nalalaman ni Axel ang mga pinaggagawa ng kanyang asawa, ay madalas na rin silang mag-away. Pero kahit ganun pa man, ay hindi pa rin tumigil si Dorothea sa paggawa ng mga kabulastugan. Dahil pag nasa trabaho naman si Axel, ay mas tumindi pa ang masamang gawain nito. Dahil nagpatayo lang naman si Dorothea ng isang bookkeeping firm, Kuno. Pero ito pala ay isang bahay aliwan. Ang bahay aliwan na ito ay tinatag niya sa ibang lugar, at ito ay sa Sacramento, California. Pero lahat ng masamang gawain ay may oras din para ito ay mabulilyaso. Isang undercover police agent ang pumasok sa brothel na ito at nagpanggap na isang customer. Na timing naman na si Dorothea ang nag-alok ng serbisyo. At sa araw na yon ay timbog na naman si Dorothea. Si Dorothea ay nasentensyahan ng 70 araw na pagkakakulong at di kalauna ay pinalipat ng kanyang asawang si Axel Brett sa isang psychiatric ward. Dito ay na-diagnose si Dorothea bilang isang pathological liar at person with unstable personality. Pero kahit ganun pa man ay tumagal pa rin ng 14 anyos ang kanilang pagsasama. At sa taong 1966 ay tuluyan ng nagdiborsyo ang dalawa. Kahit na naghiwalay na ang dalawa ay nagpatuloy pa rin si Dorothea sa paggamit ng apelyido ni Axel. Dito ay tinago na ni Dorothea ang kanyang masamang nakaraan at siya ay gumawa ng bagong pagkakakilanlan. Siya ay nagpakilala bilang si Sharon Johansson na isang devoted Christian at tumutulong sa mga batang kababaihan na naka-eksperyensya ng pang-aabuso. At dagdag pa niya na ang serbisyo niyang ito ay walang bayad. At sa taong 1968 ay nakatagpo na naman si Dorothea ng lalaking kanyang papakasalan at ito ay si Roberto Puente. Pero naging masalimuot agad ang pagsasama ng dalawa at tumagal lang ang kanilang relasyon ng 1 taon at 4 na buwan. Kahit na madaling natapos ang pagsasama ng dalawa ay ginamit naman ni Dorothea ang apelyido ni Roberto Puente sa mahigit na 20 taon. Dahil siguro ay naisip na ni Dorothea na siya ay sinusundan palagi ng kamalasan sa kanyang buhay. Lalo na sa kanyang buhay pag-ibig, kaya na may naisipan niya na i-focus ang kanyang sarili sa ibang bagay. At ito ay ang pagpapatakbo ng isang boarding house sa Sacramento, California. Itinatag niya ang kanyang sarili bilang isang taong handang tumulong sa mga alkoholiko, may sakit sa pag-iisip, walang matirahan, at mga drug addicts. Ang mga ito rin ay kanyang hinihikayat at tinutulungan na mag-sign up sa Social Security para sa mga benepisyo at pinansyal na tulong ng kanilang gobyerno. Binago rin niya ang kanyang imahe at pinagmukha niyang matanda ang kanyang itsura sa pamamagitan ng pagsusuot ng makalumang damit at pagsusuot rin ng malalaking salamin. Dahil sa mga hakbang na ito ni Dorothea, ay unti-unti siyang nakilala bilang isang mabait at respetadong tao sa lugar kung saan itinayo niya ang kanyang boarding house. Di kalaunay nakatagpo at napaibig na naman si Dorothea sa isang lalaking nangangalang Pedro Angel Montalvo. Pero kung unti-unti nang nagbabago ang pananaw ng publiko sa kanya, ay hindi pa rin nagbago ang kanyang kamalasan pagdating sa pag-ibig. Dahil pagkatapos nilang ikasal ni Pedro ay iniwan agad siya nito pagkalipas lang ng 1 linggo. Pero nagpatuloy pa rin naman ang magandang pananaw sa kanya ng publiko. Hinahangaan pa nga itong si Dorothea ng mga social workers sa nasabing lugar dahil sa pagtanggap niya sa mga tinagurian nilang tough cases tulad na lang ng mga drug addicts at mga alkoholiko. Nagpatuloy pa rin naman si Dorothea sa pagpapatakbo ng kanyang boarding house. Kaso nga lang ang akala ng karamihan na pagmamagandang loob nitong si Dorothea ay isa lang palang malaking kasinungalingan. Kaya hinihikayat ni Dorothea ang kanyang mga tenants na mag-apply para sa tulong pinansyal galing sa gobyerno. Ito pala ay para makuha niya ang mga tseke at mailagay niya ang kanyang pangalan para mapasakan niya ang mga pera galing sa gobyerno. Kaso nga lang ito ay naaktuhan agad ng mga otoridad at di kalaunay ipinasara na ang kanyang boarding house. Sa mga panahong ito ay inabisuhan na ng mga otoridad itong si Dorothea na wag nang humawak ng mga tseke galing sa gobyerno. Pero kahit ganun pa man ay nagpatayo na naman si Dorothea ng kanyang pangalawang boarding house. At sa panahong ito ay mas lalong nag-iba at tumindi pa ang mga pinaggagawa ni Dorothea. Sa taong 1982, isa sa mga tenants ni Dorothea ang binawian ng buhay. At ito ay ang 61 years old na si Ruth Monroe. Si Ruth ay natagpuan na wala ng buhay sa loob mismo ng boarding house ni Dorothea at sinasabing ito ay na-overdose ng gamot na kung tawagin ay codeine at acetaminophen. Ang mga ito ay ginagamit sa pagsugpo ng lagnat
o di kaya naman mga ibang uri ng sakit sa katawan. Dahil ito ay nangyari sa boarding house ni Dorothea, ay siya ay tinanong at inimbestigahan ng mga otoridad. At sinabi naman ni Dorothea ang posibilidad kung bakit ito nangyari. Sinabi niyang itong si Ruth Monroe ay may depresyon dahil ang asawa nito ay may malubhang karamdaman. At agad naman itong pinaniwalaan ng mga otoridad at idineklara ang kaso bilang isang suicide. Nagpatuloy pa rin sa pagtanggap ang kanyang boarding house ng mga taong kung tawagin nila ay shadow people o mga taong wala ng ganong kamag-anak at wala ng matirahan. Ang nakakapagtaka dito ay ang mga taong ito ay unti-unting nawawala o naglalaho at wala man lang ni isa sa kanilang lugar ang nakapansin. Kahit nga ang mga probation officers na dumadaan at nagtatanong kay Dorothea ay tinatanggap lang ang rason nito na ang nakatira sa kanyang boarding house ay hindi mga boarders kundi kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan. Pero mga ilang linggo ang lumipas ay bumalik ang mga kapulisan dahil nakatanggap sila ng mga reklamo tungkol kay Dorothea. Ang nagreklamo ay ang 74 anyos na pensyonadong lalaki na si Malcolm Mackenzie. Kanyang idinetalye sa mga kapulisan ang ginawang paglagay ng pampatulog ni Dorothea sa kanyang pagkain at mga inumin para siya ay mapangnakawan nito. At kung inaakala natin magkakatakas na naman si Dorothea sa kanyang ginawang krimen nito, ay dyan tayo nagkakamali. Dahil siya ay kinasuhan ng 3 counts ng pagnanakaw at siya ay nasentensyahan ng 5 taong pagkakakulong. Ang nakapagtataka lang dito ay hindi siya pinagdudahan ng mga kapulisan tungkol sa pagkamatay ng kanyang dating tenant na si Ruth Monroe. At ito ay nangyari mga ilang linggo lang ang nakalipas. At nang nasa kulungan na si Dorothea ay pinakita nito na siya talaga ay lehitimong mabait na tao. At sa halip na 5 taon na pagkakakulong ay ito na lang ay bumaba sa 3 taong pagkakakulong. At habang ito ay nasa kulungan ay nagkaroon na naman ito ng panibagong buhay pag-ibig. At ito ay ang 77 anyos na retiradong si Everson Gilmouth. Sa taong 1985 ang taon ng paglaya nitong si Dorothea. At sa araw ng paglaya nitong si Dorothea ay nakaabang na itong si Everson para sunduin ang kanyang minamahal gamit ang kanyang 1980 Ford pickup truck. Ang relasyon ng dalawa ay agad na lumago at di kalaunay gumawa na rin sila ng joint bank account at nagplano na rin para sa kanilang kasal. November 1985, kumuha ng isang panday itong si Dorothea at ang panday na ito ay nangangalang Ismael Flores. Siya ay inutusan ni Dorothea na gumawa ng wood paneling sa kanyang apartment at siya din ay inutusan na gumawa ng isang habang kahon para daw lagyan ng mga libro at kung ano-ano pang bagay na wala nang pakinabang. Ang sukat ng kahon nito ay 6 by 3 by 2 foot na kung ating iisipin ay parang sukat din ng ataol. Pero sabi pa nga ni Dorothea, ito daw ay para lang sa libro at kung ano-ano pang mga bagay na wala nang pakinabang. Dahil sa magaling at mabilis na pagtrabaho ni Flores ay binigyan siya ni Dorothea ng $800. Kasabay pa nito ang isang sasakyan. At ang sasakyan nito ay ang 1980 Ford pickup truck. Nasabi pa ni Dorothea ay hindi na ginagamit ng kanyang nobyo kaya ay pamimigay niya na lang daw ito kaysa mabulok at masira lang ito sa garahe. Pero pinagantay muna ni Dorothea itong si Flores dahil meron pa siyang pabor na ipagagawa sa kanya. Kaya pinagantay ni Dorothea itong si Flores dahil pinuno pa niya ang kahon ng kanyang pinagawa ng mga libro at mga bagay na wala ng pakinabang. At pagkatapos nito ay nag-request na si Dorothea na ihatid nila ang kahon na ito sa isang malapit na storage facility. Pero habang sila ay nasa daan ay sinabi naman ni Dorothea na pumara na lang daw sa isang malapit na ilog. Dahil itatapon na lang daw nito ang kahon dahil puno naman ito ng walang pakinabang na bagay. At agad naman silang nagpunta sa malapit na ilog at hinulog ang kahon na ito. Pagkatapos nito ay nagpahatid na si Dorothea papunta sa kanyang apartment at pinauwi na si Ismael Flores. Nagpatuloy na naman si Dorothea sa pagtanggap ng mga bagong boarders at karamihan dito ay mga matatanda. At dahil nga bagong laya pa lang itong si Dorothea ay siya pa rin ay minomonitor ng mga parole agents or probation officers. At sa ilang beses na pagbisita ng mga taong ito kay Dorothea ay wala naman silang naidokumentong masamang gawain nito. At sa mga panahong ito ay siguro inisip na ng mga probation officers na talagang nagbago na itong si Dorothea. At nanumbalik na naman ang pagtingin ng komunidad nito sa Sacramento kay Dorothea bilang isang mabait at malagang tao. Pero habang lumilipas ang panahon ay unti-unti rin nagkakaroon ng paghihinala ang mga kapitbahay ni Dorothea. Ito ay dahil sa pagkupkup niya sa isang palaboy na kung tawagin nila ay Chief. Itong si Chief ay isang alkoholikong palaboy at simula ng kupkupin siya ni Dorothea
ay paulit-ulit nang nakita ng mga kapitbahay na si Chief ay naghahakot ng mga lupa gamit ang isang wheelbarrow. Makailang beses din nilang nakita itong si Chief na naghahakot ng lupa at saka gumagawa ng mga construction works dito sa boarding house ni Dorothea. At sa paglipas ng mga araw ay bigla na lang naglaho itong si Chief. At sa taong 1988 ay mas lalong tumindi pa ang lahat nang mag-report ang isang social worker dahil isa sa mga binabantayan niyang tao ay nawawala. At ang taong ito ay nagkataong tenant ni Dorothea na ang pangalan ay si Alvaro Montoya. Si Alvaro Montoya ay may problema sa pag-iisip, kaya naman siya ay nirefer sa boarding house ni Dorothea kung saan tumatanggap ito ng mga ganitong klaseng tao. Ang counselor na si Judy Moyes, isang social worker na nagmumonitor kay Alvaro, ay nabahala na hindi nito maka-attend ng kanilang mga meetings. Ang sitwasyon nito ay agad niyang inireport sa mga otoridad na agad naman nagpunta sa lugar kung saan huling nakita si Alvaro. At ito ay sa boarding house ni Dorothea Puente. Pagdating nila sa nasabing boarding house ay agad naman silang pinagbuksan ng pinto nitong si Dorothea. At agad din naman itong sinagot ang mga katanungan ng mga otoridad patungkol kay Alvaro Montoya. Sinabi nitong si Dorothea na wala sa kanyang boarding house itong si Alvaro Montoya dahil ito daw ay nagbakasyon. At siya naman ay sinikundahan ng kanyang tenant na si John Sharp. Ang paliwanag nito ni Dorothea ay hindi pinaniwalaan ni Judy dahil ito daw si Alvaro Montoya ay mayroong schizophrenia. At mas lalo pang naungkat ang katotohanan nang may siningit na maliit na papel itong si John Sharp nang sila ay papalis na. Dahil ang laman ng papel nito ay ang sulat ni John Sharp na nagsasabing pinipilit niya ako na magsinungaling para sa kanya. At dahil sa matibay na testimonyang yon ay bumalik agad ang mga otoridad at hinalughog ang boarding house ni Dorothea. Sa paghalughog ng mga otoridad dito sa loob ng boarding house ni Dorothea ay wala silang nakitang ni isang bakas ni Alvaro Montoya pati na rin ang mga bagay na kanyang pagmamayari. Dahil dito ay muntik na makumbinsi ang mga otoridad na wala talaga sa boarding house itong si Alvaro Montoya. Pero isa sa kanilang kasamahan ay may napansing kakaiba sa lupa sa bakuran ng boarding house nito. Ang lupa kasi sa bakuran ay merong tambak ng lupa na para bang merong tinabunan o di kaya na may baka preparasyon lang ito para sa isang taniman. At dahil dito ay nagpasya na ang mga otoridad na hukayin ang lupa sa bakuran ng boarding house nito. Kaso nga lang ay wala silang dalang panghukay. Pero mabuti na lang at nagpresenta si Dorothea na mayroon silang pala dito sa boarding house. At agad niya itong ibinigay sa mga otoridad. At pagkatapos niyang ihatid ang pala ay nagpaalam muna ito na bibili ng kape sa isang malapit na hotel sa kanyang boarding house. At dahil hindi pa siya ang pangunahing suspect sa investigasyon, ay pinayagan siya ng mga otoridad. Hinukay agad nila ang nasabing lupa sa boarding house nito. At ang bagay na kanilang nadiskubre na nakabaon sa ilalim nito ay tiyak na hindi nila malilimutan habang buhay. Nakahukay lang naman sila ng naagnas na bangkay ng isang matandang babae. Hindi lang isang bangkay ang nahukay sa bakuran ng boarding house nito dahil nakahukay pa sila ng 6 pang bangkay kasama na ang labi ni Alvaro Montoya. At ang masaklap pa dito ayon sa investigasyon ay isa daw sa mga nabiktima nitong si Dorothea ay inilibing ng buhay. At ito ay si Vera Faye Martin. Dahil may nakitang palatandaan sa kanyang mga kamay, partikular na sa kuko, na para bang kinutyot o kinakalmot nito ang lupa para siguro ay makaahon sa pagkakalibing. Dahil nga kumpirmadong mamamatay tao itong si Dorothea, ay kagad nila itong hinanap sa labas ng boarding house kung saan ito ay bumili lang ng kape. Pero lingid sa kaalaman ng mga kapulisan ay nakalis na pala itong si Dorothea papuntang Los Angeles. At sa mga nagtataka kung nasa na ba itong bagong nobyo ni Dorothea na si Everson Gilmouth, ay balikan muna natin ang panahon kung saan nagpatapon si Dorothea ng isang malaking kahon sa isang malapit na ilog sa kanilang lugar. Sabi ni Dorothea na ang laman ng kahon na yon ay mga libro at kung ano-ano pang bagay na wala ng pakinabang. Pero ang totoong laman ng kahon na iyon ay ang bangkay ni Everson Gilmouth. Nadiskubre ito ng isang mangingisda mga ilang buwan matapos itong ipatapon ni Dorothea. Dahil medyo kahina-hinala ang malaking kahon nito, ay tumawag na siya sa mga kapulisan. Agad namang pumunta sa lugar kung nasaan ang mangingisda. At sa pagbukas nila ng kahon nito ay tumambad ang naagnas na bangkay ng isang matandang lalaki.
Pero mga 3 taon pa ang lumipas bago malaman ang pagkakakilanlan ng bangkay ni Everson dahil ito sa matinding pagkakaagnas ng kanyang bangkay. At ang nakitang rason kung bakit pinaslang ni Dorothea itong si Everson ay dahil sa buwan ng pensyon nito. Ang paraan ni Dorothea kung paano niya paslangin ang kanyang mga nabibiktima ay sa pamamagitan ng paglagay ng lason sa mga pagkain o di kaya na may inumin nito. At ang ikalawa naman ay ang paglagay ng pampatulog. Pagkatapos ay sasakalin niya ito o di kaya na may lalagyan ng unan ang muka ng mga biktima upang ito ay masuffocate at malagutan na ng hininga. At ang kabuuang bilang ng mga nabiktima nitong si Dorothea ay umabot sa 9 kabuhay. At pumunta na tayo nang nasa Los Angeles na si Dorothea. Nakatagpo na naman ito ng isang pensyonadong lalaki na kanyang nakilala sa isang bar sa Los Angeles. Akala siguro ni Dorothea ay may bago na naman siyang mabibiktima. Kaso ang lalaking ito ay namukhaan siya sa isang telebisyon kung saan si Dorothea ay pinaghahanap ng mga kapulisan. Agad-agad namang tumawag ang lalaking ito sa mga kapulisan ng Los Angeles at dito na nadakip itong si Dorothea. Dahil sa kanyang krimen ay si Dorothea ay nahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong na wala ng posibilidad na makalaya pa. At sa taong 2011 ay binawian na ng buhay itong si Dorothea sa edad na 82. At ito ay sa natural lang na dahilan ng pagpanaw. At doon na nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ang aking video ay tsak na gagawa pa ako ng marami para sa inyo. So huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. Hanggang sa muli, kita-kits!